Bandang 8:00 ng gabi noong ika-18 ng Setyembre taong 2008 sa Building 349 sa Yishun Avenue 11 sa Singapore. Biglang nabasag ang tahimik na kapaligiran ng gabi dahil sa malakas na pagtatalo ng isang lalaki at isang babae. Gayunpaman, hindi ito gaanong pinansin ng mga kapitbahay dahil karaniwan na ang ganitong mga alitan sa maraming tahanan at madalas na itinuturing na bahagi ng normal na buhay mag-asawa. Bukod dito ay maaga pa noon kaya walang nagtangkang mamagitan. Makalipas ang ilang sandali, humupa rin ang pagtatalo kaya inakala ng lahat na wala nang dapat ikabahala. Habang lumalalim ang gabi at papalapit na ang madaling araw, karamihan sa mga residente ay mahimbing nang natutulog, ngunit bigla na lamang umalingaw-ngaw mula sa gusali ang sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong, kasabay ng malalakas na kalabog na tila nagmumula sa mga kasangkapang itinutulak o nababangga. Isang kapitbahay na nakatira sa ibabang palapag ang nakarinig sa desperadong paghingi ng saklolo at agad niyang naramdaman na may seryosong panganib na nagaganap. Bandang 12:50 ng madaling araw ay tumawag siya sa pulisya. Habang ipinapaliwanag niya sa mga pulis ang sitwasyon, biglang may malakas na ingay na narinig na sinundan ng isang nakapanghihilakbot na sigaw ng babae. Nang tumingin siya ng mabuti ay nakita niya ang isang babae na nahuhulog mula sa gusali. Pagbagsak nito sa lupa ay hindi na ito gumalaw pa. Agad namang dumating ang mga pulis sa lugar at sa ilalim ng Building 349 ay natagpuan nila ang babae na nakahandusay at walang anumang kilos. Marami itong dugo sa katawan at wala na rin itong paghinga. Matapos ang paunang pagsusuri, tinaya ng mga pulis na nasa humigit kumulang 30 taong gulang ang babae. Gayunpaman, hindi nila agad matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil hindi rin matiyak ng tumawag kung saang palapag eksaktong nagmula ang pagtatalo, nagpasya ang Singapore Police na isara at bantayan ang buong gusali habang nagsasagawa ng sistematikong investigasyon palapag kada palapag. Sa kabutihang palad, 12 palapag lamang ang gusali kaya hindi gaanong naging komplikado ang paghanap. Mula sa pinakamataas na palapag hanggang ika-7, wala silang nakitang anumang kahina-hinala. Ngunit pagdating nila sa ika-6 na palapag, natuklasan nila ang sariwang mga bakas ng dugo sa isang storage room. Dahil dito ay nagkaroon sila ng hinalang maaaring doon nagmumula ang problema. Gayunpaman, gaano man katagal silang kumatok sa pintuan, walang sumasagot mula sa loob. 2 patong ang disenyo ng pinto at may matibay pa itong security gate sa labas, kaya napilitan ang mga pulis na humingi ng tulong sa bumbero upang makapasok. Hindi inaasahan, habang naghihintay sila ay may isang lalaki na biglang nagbukas ng pinto mula sa loob. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Wang Jijian. Ayon sa kanya, nasugatan lamang umano ang kanyang kamay habang nagbabalat o naghihiwa ng prutas at palabas na sana siya upang magpatingin sa doktor. Napansin naman ng mga pulis na may mga bakas nga ng dugo sa kanyang kamay. Subalit mahirap paniwalaan ang kanyang paliwanag. Upang maiwasan ang anumang posibleng insidente, pinakiusapan siya ng mga pulis na manatili muna sa kanyang kinaroroonan habang hinihintay ang pagdating ng mga bumbero. Nang makarating ang mga ito, agad nilang isinara ang security gate at pumasok sa apartment na pinagmulan ng mga bakas ng dugo. Ang tumambad sa kanila sa loob ay isang eksenang hindi nila madaling malilimutan. Halos saan sila tumingin ay may dugo. Sa isang silid, natagpuan nila ang 2 babae na nakahandusay sa kani-kanilang mga lawa ng dugo. Ang isa ay nasa ibabaw ng kama at ang isa naman ay malapit sa pintuan. Sa ikalawang silid ay nakita rin nila ang mga bakas ng isang marahas na pangyayari sa buong sahig, ngunit wala silang natagpuang tao roon. Nang magtungo sila sa banyo na may mga mansyari ng dugo, doon nila nakita ang isang batang babae na mahigit 10 taong gulang na nakahiga sa sahig. Kasama ang babaeng nahulog mula sa gusali, umabot sa 4 ang bilang ng mga biktima.
Isa itong napakabigat na kaso at maging ang mga veteranong pulis ay bihirang makakita ng ganitong uri ng krimen. Kilala ang Singapore bilang isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo at ipinagmamalaki nito ang napakababang antas ng krimen. Dahil dito, hindi lamang pagkabigla ang naramdaman ng mga investigador, kundi maging matinding presyon upang maresolba agad ang kaso. Sa kabutihang palad ay napansin nilang buhay pa ang batang babae sa banyo. Bagamat siya ay puno ng mga sugat, mahina pa rin ang kanyang paghinga. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga pulis at agad siyang isinugod sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Samantala, si Wang, ang lalaking nagbukas ng pinto ay agad na naging pangunahing sospek sa kaso. Siya ay inaresto at dinala para sa pagtatanong. Sa unang yugto ng investigasyon, nalaman ng mga pulis na ang tatlong nasuwing biktima, ang batang nakaligtas at maging ang nag-iisang sospek ay pawang mga mamamayan ng China. Dahil dito, naging interesado rin sa kaso ang embahada ng China sa Singapore at nakipagtulungan ito sa lokal na pulisya. Sa tulong ng embahada ay mabilis na nakalap ng mga investigador ang detalyadong impormasyon tungkol sa lahat ng sangkot sa insidente. Ang babaeng natagpo ang nakahandusay sa kama ay nakilalang si Jiang Meng, 42 taong gulang at ipinanganak siya noong 1966 sa Tianjin, China. Nagtrabaho si Jiang sa industriya ng maritime at maituturing na maayos ang kalagayan ng kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng isang anak na babae sa kanyang asawa, ngunit kalaunan ay nagiwalay ang mag-asawa dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang pagsasama. Para sa kinabukasan at edukasyon ng kanyang anak, nagpasya si Jiang na iwan ang kanyang buhay sa China at lumipat sa Singapore kung saan nag-aral ang kanyang anak na babae. Ang isa pang biktima na natagpo ang nakahandusay sa sahig ay si Feng Jianyu, 17 taong gulang at anak ni Jiang. Noong Disyembre 2007, lumipat siya kasama ang kanyang ina sa Singapore upang manirahan doon. Bagamat hindi pag-aanong mahusay ang kanyang English noong panahong iyon, mabilis siyang nagibagay at nakabuo ng maraming kaibigan. Ayon sa kanyang mga kaklase, si Feng ay masayahin, palakaibigan at madaling pakisamahan. Samantala, ang babaeng namatay matapos mahulog mula sa gusali ay nakilalang si Yang Jie, 36 na taong gulang na ipinanganak noong 1972 sa Shenyang, China. 2 beses na siyang nag-asawa at nagtatrabaho bilang ahente ng real estate. Para sa kinabukasan ng kanyang panganay na anak na babae, nagpasya rin siyang ipadala ito sa Singapore upang doon mag-aral. Tulad ni Jiang, naging isang accompanying mother din si Yang at nanirahan sa Singapore upang samahan ang kanyang anak habang nag-aaral. Ang nakaligtas naman na batang babae ay si Li Meilin, 15 taong gulang. Dahil sa agarang paggamot na kanyang natanggap ay nalampasan niya ang kritikal na kalagayan at nakaligtas sa insidente. Si Lee ay panganay na anak ni Yang at kilala bilang isang mahusay na estudyante na palaging kabilang sa mga nangunguna sa kanyang klase. Magkasama silang naninirahan ng kanyang ina sa isang inuupahang apartment. Si Jiang ang unang umupa sa naturang tirahan at kalaunan ay ipinaupa niya ang isang silid kay Yang na katulad niya ay mula rin sa China at may kahalintulad na karanasan sa buhay. Sa puntong ito, nagsimula ng ituon ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa nag-iisang sospek sa kaso, si Wang Jijian. Siya ay 42 taong gulang noong panahong iyon at ipinanganak din noong 1966 sa Tianjin, China. Dati siyang nagtrabaho bilang manager sa Tianjin Port at nakaranas din ng isang nabigong pag-aasawa. Mayroon siyang isang anak na lalaki, ngunit matapos ang diborsyo ay napunta sa kanyang dating asawa ang kustodiya ng bata. Batay sa kanyang mga record sa pasaporte, hindi iyon ang unang pagkakataon na bumisita siya sa Singapore, bagamat hindi pa malinaw noon kung ano talaga ang layunin ng kanyang mga pagpunta noon. Dahil dito, nagsimulang mabuo ang mahalagang tanong. Bakit naroon si Wang
at ano ang naging dahilan ng kanyang alitan sa dalawang mag-inang sangkot sa kaso. Habang mabilis na kumalat ang balita tungkol sa insidente, naging mainit itong usapin sa komunidad ng mga Tsino sa Singapore. Maraming tao ang nagsimulang magbigay ng sari-sariling haka-haka tungkol sa relasyon ni Wang sa mga biktima. May mga nagsabing kasintahan umano niyang si Wang at nakita pa raw silang namimili ng magkasama habang nagpapakita ng pagiging malapit sa isa't isa. Ngunit maring itinanggi ito ng mga kamag-anak at kaibigan ni Yang. Ayon sa kanila, imposibleng totoo ang naturang mga tsismis. Sa halip, iginit nilang si Wang Jijian ay kasintahan ni Jiang Meng at si Jiang mismo ang nagdala rito sa apartment. Gayunpaman ay may ibang kwento naman ang mga kapitbahay. Ayon sa kanila, hindi nila kailanman nakitang nagpapakita ng pagiging romantiko si Wang at Jiang ni hindi rin nila ito nakitang madalas na magkasamang lumalabas. Dahil dito, may ilan pang nagpalagay na maaaring may romantikong relasyon si Wang sa parehong babae. Sa madaling salita ay nagdulot ng matinding kalituhan at samot-saring espekulasyon ang magkakasalungat na pahayag na ito. Subalit sa tulong ng Embahada ng China at ng masusing investigasyon ng pulisya ay unti-unting lumitaw ang katotohanan. Natuklasan ng mga investigador na si Wang ay talagang kasintahan ni Jiang. Pareho silang taga Tianjin at unang nagkakilala noong 1996 habang kapwa sangkot sa stock trading. Gayunpaman, nawalan sila ng komunikasyon sa loob ng ilang taon. Muli lamang silang nagkaugnayan noong 2005 matapos makipagdiborsyo si Wang. Si Jiang ang unang lumapit at mula noon ay nagsimula ang kanilang relasyon. May isa pang mahalagang detalye gayunpaman. Sa panahong iyon ay kasal pa si Jiang ngunit sinabi niya kay Wang na siya ay walang asawa. Dahil dito ay naniwala si Wang na wala silang magiging problema sa kanilang relasyon. Pagsapit ng Hunyo 2006, tuluyan ng inamin ni Jiang ang katotohanan na siya ay may asawa pa at dahil dito ay nagdalawang isip si Wang. Sa kanyang pananaw, may maayos siyang hitsura at matagumpay rin ang kanyang karera, kaya naniniwala siyang madali siyang makakahanap ng ibang babae. Dahil dito ay iminungkahi niyang tapusin na lamang ang kanilang relasyon ngunit tumanggi si Jiang. Ipinaliwanag niya na hindi niya intensyong linlangin si Wang at iginiit niyang totoo ang kanyang damdamin mula pa noong una silang magkakilala. Sinabi rin niyang nais niyang makasama si Wang habang buhay. Upang patunayan ang kanyang sinseridad, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ni Wang. Kinagat niya ang sarili niyang daliri at gumamit ng dugo upang sumulat ng liham na nagsasabing mahal niya si Wang at nais lamang niya itong mapangasawa. Lubhang naantig si Wang sa ginawa ni Jiang at dahil dito ay nangako siyang mamahalin niya ito habang buhay at bilang simbolo ng kanyang pagmamahal ay nagpatato pa siya ng pangalan ni Jiang sa kanyang likod. Ngunit tulad ng maraming relasyon ay hindi nagtagal ang kanilang masayang pagsasama. Di naglaon, nalaman ng asawa ni Jiang na si Feng Qiang ang tungkol sa kanilang relasyon. Si Feng ay isang empleyado ng gobyerno at kilala bilang isang mahinahon at may sapat na gulang na lalaki. Sa halip na gumamit ng dahas ay inimbitahan niya si Wang upang mag-usap ng maayos. Sa kanilang pagkikita, pinapili ni Feng si Jiang kung sino sa kanilang dalawa ang nais niyang makasama at walang pag-aatubiling pinili ni Jiang si Wang. Tinanggap man ni Feng ang desisyon, hindi naman ito nagustuhan ng pamilya ni Jiang. Ayaw nilang masira ang pamilya at ayaw rin nilang lumaki ang kanilang apo sa piling ng isang stepfather. Bukod dito, naniniwala ang pamilya ni Jiang na si Wang ang dahilan ng pagkasira ng kanilang tahanan. Dahil dito, paulit-ulit na nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang panig at may mga pagkakataon pang nauwi ito sa pagbabanta at pisikal na komprontasyon. Habang lumalala ang iskandalo, naapektuhan din ang reputasyon ni Wang sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dahil sa kahihiyan at matinding pressure, nagpasya siyang magretiro ng mas maaga kaysa sa inaasahan.
Nakatanggap siya ng retirement payout na 400,000 RMB, katumbas na humigit kumulang $57,000 noong panahong iyon. Pagkatapos nito ay malaya nang nagsama sina Jiang at Wang at lumipat sa Chengdu upang makalayo sa pagtutol ng pamilya ni Jiang. Noong 2007, tuluyan ding natapos ang diborsyo ni Jiang. Ngunit hindi nagtagal matapos ang kanilang paghihiwalay bilang mag-asawa ay na-diagnose si Feng Qiang na may stroke. Dahil dito, nagbago ang isip ni Jiang at nagpasya siyang bumalik upang alagaan ang kanyang dating asawa. Sa panahong iyon, mas matanda na rin ang kanilang anak na si Feng Jianyu. Nais ni Jiang na mabigyan ito ng mas magandang edukasyon at sapat naman ang kanilang kakayahang pinansyal upang maisakatuparan iyon. Kaya naman noong Disyembre taong 2007, ipinadala niya ang kanyang anak sa Singapore upang mag-aral at siya mismo ang sumama bilang accompanying mother. Sa simula ay tila tuluyan nang natapos ang relasyon nila Wang. Ang isa ay nasa China at ang isa naman ay nasa Singapore, kaya bihira silang magkaroon ng pagkakataong magkita. Ngunit noong 2008, nang magkaroon ng bakasyon sa paaralan ang kanyang anak, bumalik si Jiang sa China at muling nakipagkita kay Wang. Doon muling nabuhay ang kanilang dating relasyon. Umaasa si Jiang na lilipat si Wang sa Singapore upang maganap ng trabaho upang muli silang makapagsama at mabawasan ang kanilang pangungulila sa isa't isa. Para naman kay Wang, nakita niya ito bilang pagkakataong makaranas ng bagong kapaligiran at masilip ang buhay sa ibang bansa kaya pumayag siya. Noong Hulyo 2008, unang bumiyahe si Wang patungong Singapore. Dahil sa mga usaping kaugnayan ng visa, kinailangan niyang bumalik sa China ng ilang ulit, ngunit sa tuwing nasa Singapore siya ay nananatili siya sa apartment na inuupahan ni Jiang. Sa kasamaang palad, makalipas ang mahigit 2 buwan ng kanilang pagsasama sa iisang tirahan ay naganap ang trahedya. Sa loob ng apartment, natagpuan ng mga pulis ang 4 na kutsilyong pinaniniwalaang ginamit sa pag-atake. Dahil dito, naniniwala silang ilang beses na nagpalit ng sandata ang salarin habang isinasagawa ang krimen. Ang mas ikinagulat pa ng mga investigador ay ang tindi ng karasang ipinakita sa mga biktima. Lumilitaw na parabang may malalim na galit ang salarin laban sa kanila. Si Jiang ay natagpo ang walang buhay sa ibabaw ng kama at nagtamo ng 48 saksak kung saan 6 ang itinuturing na malubha. Ang kanyang anak na si Feng Jianyu naman ay nagtamo ng 45 saksak at 12 sa mga ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Li Meilin na himalang nakaligtas ay nagtamo rin ng 41 saksak ngunit nabuhay dahil sa agarang medikal na tulong. Samantala, si Yang Jie, ang babaeng nahulog mula sa gusali ang may pinaka-kakaunting sugat. Karamihan sa kanyang mga pinsala ay nasa bahagi ng kanyang mga braso. Sa panahon ng pagtatanong ng pulisya, ibinahagi ni Wang ang umano'y dahilan ng kanyang ginawa. Ayon sa kanya, minahal niya ng lubos si Jiang ngunit pakiramdam niya ay hindi siya nito tinrato ng maayos. Ayon kay Wang, nais umano ni Jiang ang mas maginhawang pamumuhay. Upang matugunan ang mga kagustuhan nito, bumili siya ng mga damit at mamahaling bag para rito at siya rin ang gumagastos sa mga mamahaling kainan. Dahil dito ay unti-unting naubos ang kanyang retirement fund na nagkakahalaga ng 400,000 RMB. Nang dumating si Wang sa Singapore ay halos wala siyang natitirang pera at mag-isa pa siyang namumuhay. Mas lalo pang naging mahirap ang kanyang sitwasyon dahil kilala ang Singapore bilang isa sa mga bansang may mataas na gastusin sa pamumuhay. Noong Hulyo 2008, nang una siyang dumating sa bansa ay may dala lamang siyang 2,800 Singapore dollars o humigit kumulang 2,000 US dollars. Ayon sa kanya, hindi niya inaasahang mauubos ang halagang iyon sa loob lamang ng 4 na araw. Ipinaliwanag ni Wang na hindi madaling makahanap ng trabaho sa Singapore. Kalaunan,
May isang taong nagsabing matutulungan siya nitong makapasok sa trabaho, ngunit kailangan muna niyang magbayad ng mahigit 10,000 Singapore dollars bilang bayad sa proseso. Sa panahong iyon, wala ng pera si Wang at hindi rin umano siya tinulungan ni Jiang sa aspetong pinansyal. Dahil dito ay lalo pang naging mahirap ang kanyang kalagayan. Ayon sa kanyang salaysay, karamihan ng oras niya sa Singapore ay ginugol niya sa loob ng silid. Sinabi raw ni Jiang na hindi dapat malaman ng ibang tao ang tungkol sa kanilang relasyon, kaya kapag may ibang tao sa bahay, hindi siya pinapayagang lumabas ng kwarto. Mas lalo itong maigpit kapag nasa bahay si Feng Jianyu. Matagal na umanong may sama ng loob si Feng kay Wang dahil naniniwala itong ang kasintahan ng kanyang ina ang dahilan kung bakit nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Bagamat maraming beses na sinubukan ni Wang na makipag-ayos sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo, hindi umano nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Feng. Dahil walang banyo sa silid na kanyang tinutuluyan. Sinabi ni Wang na napipilitan siyang gumamit ng mga plastik at dyaryo sa tuwing kailangan niyang magbawas. Hinihintay pa niyang makaalis ang lahat ng tao sa bahay bago niya maitapon ang mga ito sa labas. May isa pang bahagi ng kanyang pahayag na ikinagulat ng mga investigador. Ayon kay Wang, hindi raw siya pinapayagang magsuot ng damit sa loob ng silid kahit underwear man lang. Sa tuwing susubukan daw niyang magsuot ng anumang kasuotan ay sinasaktan siya ni Jiang. Bukod dito, siya rin umano ang naglilinis ng silid, naglalaba at naghahanda ng pagkain para kay Jiang at sa anak nito. Pagdating naman sa pagkain ay kailangan muna niyang hintaying matapos kumain ang mag-ina bago niya makain ang anumang matitirang pagkain. Madalas din umano siyang laitin ni Jiang at ayon kay Wang, sinasabihan siyang wala na siyang halaga dahil naubos na ang lahat ng kanyang ipon at wala na itong mapapakinabangan sa kanya. Sinabi pa ni Wang na bagamat punong-puno ng galit ang kanyang kalooban ay hindi siya nangahas na lumaban o sumagot dahil nakikitira lamang siya sa bahay. Dahil sa lahat ng ito, inilarawan ni Wang ang kanyang buhay sa Singapore bilang napakahirap at puno ng pagdurusa. Isang linggo bago ang insidente, biglang nagkaroon umano ng matinding pagnanais si Jiang na kumain ng king crab. Ngunit saan mang bansa bilhin, kilala ang pagkaing ito bilang napakamahal. Karaniwang nagkakahalaga ng 200 hanggang 300 Singapore dollars ang isang alimango. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa pera ay nakabili pa rin si Wang ng 2 king crab para kay Jiang at sa anak nito at mahigit 700 Singapore dollars ang kanyang nagastos para rito. Masaya umanong kinain ng mag-ina ang mamahaling pagkain, ngunit wala silang ibinigay kay Wang. Bagamat nasaktan siya sa naging pagtrato sa kanya, sinabi niyang wala pa rin siyang naiisip na gumawa ng anumang krimen noong panahong iyon. Ngunit makalipas ang ilang araw, muli raw humiling ang mag-ina ng king crab. Sa pagkakataong iyon ay wala na talaga siyang kakayahang bumili. Naisa na niyang magtabi ng kaunting pera para sa sarili, ngunit hindi raw tumigil si Jiang sa paghingi nito at patuloy pa siyang nilait at tinawag na walang silbi. Sa huli, napilitan si Wang na bumili na lamang ng isda sa halip na king crab. Lalo umano itong ikinagalit ni Jiang at patuloy daw siyang pinagsabihan at minamaliit dahil hindi man lang siya makabili ng alimango. Ilang sandali matapos nito, narinig na ng mga kapitbahay sa ibabang palapag ang kanilang pagtatalo. Bandang 9:00 ng gabi, tuluyan ding tumahimik ang kanilang argumento. Humiga si Wang sa tabi ni Jiang, ngunit habang paulit-ulit niyang iniisip ang mga pangyayari sa nakalipas na mga taon, lalo lamang siyang napuno ng galit. Naalala niya kung paano niya naubos ang lahat ng kanyang ipon at kung paanong wala na siyang natitirang ari-arian o pera. Pakiramdam niya ay wala na siyang dignidad at wala nang gumagalang sa kanya maging si Jiang at ang anak nito. Habang tumatagal, lalo siyang nababalot ng matinding emosyon. Ayon sa kanyang salaysay, nagtungo siya sa kusina upang magilamos at pakalmahin ang sarili, ngunit habang naroon siya ay napansin niya ang isang kutsilyo.
Sa mismong sandaling iyon ay sinabi niyang tila sumabog ang lahat ng galit na matagal niyang kinikimkim. Kinuha niya ang kutsilyo at bumalik sa silid. Nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Jiang at walang anumang sinabing agad niyang sinimulan ang pag-atake. Ilang beses umanong nakahingi ng saklolo si Jiang ngunit napakabilis ng mga pangyayari. Hindi nagtagal ay wala na itong buhay. Samantala, si Feng Jianyu na natutulog sa sala ay nagising dahil sa kaguluhan. Binuksan niya ang pinto upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit nang makita siya ni Wang na ayon sa kanyang pahayag ay wala na sa wastong pag-iisip sa mga sandaling iyon ay agad niya itong sinugod. Matapos mapatahimik si Feng, may narinig na naman siyang pagbukas ng pinto mula sa katabing silid ni Yang Jie at Li Meilin. Dahil sa takot na mabunyag ang kanyang ginawa, muli niyang hinawakan ang kutsilyo at pumasok sa kabilang kwarto. Sa pagkakataong iyon, gising na sina Yang at Li. Sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili ngunit nahirapan silang makipagsabayan sa lakas ni Wang. Nagtamo si Li ng maraming sugat habang sinusubukan niyang lumaban at habang abala si Wang. Nakahanap naman ng pagkakataon si Yang upang makatakas mula sa silid. Nang mapigilan na niya si Li, iniwan niyang apartment upang hanapin si Yang. Ngunit matapos maganap at hindi ito makita, bumalik siya sa loob at doon niya nadiskubre na nakapagtago na si Li sa loob ng banyo at naikandado na ang pinto. Sa puntong iyon ay nagpalit umano siya ng panibagong kutsilyo. Paulit-ulit niyang hinampas ang pinto ng banyo hanggang sa masira ito at makapasok siya sa loob. Pagkatapos ay muli niyang sinalakay si Li. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig siya ng malakas na ingay. Nang siya ay lumabas sa balkonahe upang tingnan kung ano iyon, nakita niya si Yang na nasa ibaba na ng gusali. Matapos ang lahat ng nangyari, nagsimula siyang mag-impake ng kanyang mga gamit upang tumakas ngunit bago pa siya makaalis, mabilis nang nakarating ang mga pulis at isinara ang buong gusali. Wala na siyang ibang mapuntahan kaya bumalik siya sa kanyang silid at sa panahong iyon ay naiwan sa frame ng security door ang kanyang dugo ang bakas ng kamay. Matapos siyang maaresto ay inamin ni Wang Jijian na siya ang responsable sa pagkamatay ni Jiang at Feng at tungkol naman sa pagkakaligtas ni Li Meilin. Sinabi niyang hindi niya inaasahang mabubuhay ito. Gayunpaman, iginiit niyang hindi niya maalala ang eksakto kung bakit niya sinalakay ang mga biktima at ayon sa kanya, tila blanko ang kanyang isip habang nagaganap ang insidente at saka lamang niya lubos na nauunawaan ang kanyang nagawa matapos siyang maligo. Pagdating naman kay Yang Jie, mariin niyang itinangging itinulak niya ito mula sa gusali. Sa kanyang pahayag, hindi niya maalalang inatake niya si Yang. Gayunpaman, iba ang ipinakita ng ebidensya ng pulisya. Matapos ang masusing pagsusuri sa apartment at sa lahat ng nakalap na ebidensya, napagpasiyahan ng mga investigador na hindi ganap na tumutugma sa katotohanan ang salaysay ni Wang. Una, natuklasan nilang si Yang Jie ay may maraming sugat sa mga kamay. Bukod dito, malapit sa pader ng balkonahe at sa isang mahabang kawayan o bamboo pole, may mga bakas ng dugo na nakita ng mga forensic investigator. Nang suriin ang mga ito, nakumpirmang kay Yang ang dugo. Dahil dito, ipinunto ng prosekusyon matapos makatakas si Yang patungo sa balkonahe. Sinubukan itong kumapit sa bamboo pole upang makaligtas, ngunit ayon sa kanilang teorya, natagpuan siya ni Wang at paulit-ulit na inatake ang kanyang mga daliri gamit ang kutsilyo. Dahil dito ay nawalan umano ng kapit si Yang at nahulog mula sa itaas na palapag. Kung tama ang konklusyong ito, nangangahulugan na si Wang din ang direktang responsable sa pagkamatay ni Yang. Samantala, ang nag-iisang nakaligtas na si Li Meilin ay naging pinakamalagang saksi sa buong kaso. Malaki ang pagkakaiba ng kanyang salaysay sa kwento ni Wang. Ayon kay Wang,
Kusang binuksan ni Yang at Lee ang pinto ng kanilang silid kaya nagawa niyang pasukin ang mga ito upang hindi mabunyag ang kanyang ginawa. Ngunit ayon kay Lee, nakarinig sila ng kakaibang ingay at kapos sila natakot ng kanyang ina. Habang pinag-iisipan pa nila kung tatawag ba ng pulisya, bigla umanong pumasok si Wang sa kanilang silid habang may hawak na kutsilyo. Kaagad nitong sinimulan ang marahas na pag-atake at sa gitna ng kaguluhan, nakahanap ng pagkakataon si Yang upang makatakas palabas ng kwarto. Bagamat nagtamo siya ng maraming sugat, nagawa naman ni Lee na sipain si Wang dahilan upang magkaroon siya ng pagkakataong tumakbo at makapagtago sa loob ng banyo. Ayon sa salaysay, nagpalit pa ng kutsilyo si Wang bago sinara ang pinto ng banyo at ipinagpatuloy ang pag-atake. Kalaunan, nakita rin ng mga pulis ang dugo sa hawakan ng pinto ng silid ni Yang at Lee. Nang suriin ito, natuklasang may DNA ni Wang, Jiang Meng at Feng Jianyu sa naturang lugar. Pinatunayan nito na si Wang mismo ang nagbukas ng pinto at hindi si Yang at Lee gaya ng kanyang ipinahayag. Hindi doon nagtapos ang mga ebidensya. Isinailalim din sa DNA testing ang 4 na kutsilyong natagpuan sa apartment. Lumabas sa resulta ng isang may ngiping kutsilyo o serrated knife ang ginamit laban kina Jiang at Feng. Samantala, ang ibang kutsilyo naman ang ginamit sa pag-atake kina Lee at Yang. Ipinakita nito na matapos salakayin sina Jiang at Feng, nagtungo pa si Wang sa kusina upang kumuha ng panibagong sandata bago muling umatake. Dahil dito, hindi rin pinaniwalaan ng mga investigador ang kanyang pahayag na hindi niya maalala kung bakit niya ginawa ang krimen. Matapos ang insidente, naligo pa siya, nagpalit ng damit at nilapatan ng lunas ang sarili niyang mga sugat. Itinago ang mga ginamit na kutsilyo at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit upang makatakas. Para sa pulisya, malinaw na ipinapakita ng mga kilos na ito na alam niya ang kanyang ginagawa at nauunawaan niya ang mga pangyayari sa kanyang paligid. May isa pang mahalagang natuklasan ang mga investigador. Lumabas sa kanilang pagsisiyasat na matagal nang hindi maayos ang relasyon ni Wang at Jiang bago pa mangyari ang krimen. Isa sa mga indikasyong ito ay ang mga tattoo sa katawan ni Wang. Noong 2007, nagpalagay siya ng tattoo ng larawan ni Jiang sa kanyang likod bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Ngunit makalipas lamang ang humigit kumulang 8 buwan, nagkaroon umano sila ng matinding alitan at pagkatapos nito, nagpatato naman si Wang ng imahe ng Grim Reaper at isang makamandag na ahas sa magkabilang braso. Naniniwala ang mga investigador na ang ahas ay maaaring sumisimbolo kay Jiang at dahil dito, nabuo ang hinala ng pulisya na matagal nang may kinikimkim na sama ng loob si Wang laban sa kanyang dating kasintahan. Sa kanilang pananaw, ang pagtatalo tungkol sa king crab ay hindi ang tunay na dahilan ng nangyari, kundi isa lamang mitsa na nagpasabog sa matagal nang naipong galit. Sa wakas, noong ika-22 ng Nobyembre 2011, matapos ang mahigit 3 taong investigasyon at pangangalap ng ebidensya, nagsimula ang pinal na pagdinig ng kaso sa Korte Suprema ng Singapore. Mahigit 3 taon na ang lumipas mula nang maganap ang krimen at sa buong panahong iyon, naging malaking usapin ang kaso hindi lamang sa Singapore kundi maging sa China. Maraming tao ang bumuo ng kani-kanilang opinyon tungkol sa pagkakasala ni Wang. Sa paglilitis, iginit ng depensa na bagamat si Wang ang responsable sa pagkamatay ni Jiang at Feng, dapat isaalang-alang ang mga mitigating factors tulad ng matinding psikolohikal na presyon, pagkawala ng trabaho at pera at umano'y kontrol at panggigipit na naranasan niya na nagdulot daw ng emosyonal na breakdown sa pagkawala ng kontrol sa sarili. Dahil dito, hiniling nilang gawing manslaughter na lamang ang hatol sa halip na mabigat na parusa. Noong ika-3 ng Nobyembre 2012, inilabas ng Korte Suprema ng Singapore ang desisyon at matapos isaalang-alang ang psychiatric report,
Kinilala ng hukom na nagkaroon si Wang ng pagkawala ng kontrol sa kanyang emosyon sa oras ng insidente. Dahil dito, hinatulan siya ng manslaughter sa pagkamatay ni na Jiang Meng at ng kanyang anak na si Feng Jianyu. Gayunpaman, iba ang naging hatol ng hukuman sa pagkamatay ni Yang Jie. Ayon sa korte, walang sapat na batayan upang bigyan si Wang ng mitigating circumstances sa bahaging ito dahil matapos ang insidente kina Jiang at Feng ay nagkaroon pa siya ng malinaw na pagkakataong huminto, magpalit ng kutsilyo sa kusina at makipag-usap pa kay Li Meilin kung saan sinabi pa umano niya ang huwag kang gumawa ng anumang kalokohan. Para sa hukom, malinaw nitong ipinakita na buo pa ang kanyang pag-iisip at kontrol sa mga sandaling iyon at itinuring ding sina Jiang at Feng lamang ang pangunahing target ng kanyang galit. Dahil dito, hinatulan si Wang ng parusang kamatayan para sa pagkamatay ni Yang Jie. Sa paglilitis, naging kapansin-pansin din ang kanyang mga ngiti habang binabasa ang hatol na ikinabahala ng marami. Kalaunan, parehong panig ang pamilya ng mga biktima at si Wang mismo ay naghain ng apela. Ngunit noong ika-28 ng Nobyembre 2014, ibinasura ng hukuman ang apela ni Wang at pinaburan ang panig ng mga biktima. Sa muling pagdinig, binawi ng korte ang naunang desisyon na nagsasabing may pagkawala siya ng kontrol at itinuring ang pagpatay kina Jiang at Feng bilang sinadyang krimen. Bunga nito, tuluyan siyang hinatulan ng parusang kamatayan para sa pagpatay kina Jiang Meng at Feng Jianyu. Itinuturing ang kaso bilang isa sa pinakamabigat na krimen sa Singapore sa nakalipas na 15 taon at nag-iwan ito ng malalim na epekto sa komunidad at sa usapin ng mga pamilyang lumilipat sa ibang bansa para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Samantala, si Li Meilin, ang nag-iisang nakaligtas sa trahedya ay naharap sa mahirap na desisyon kung ipagpapatuloy pa ba niya ang kanyang pag-aaral sa Singapore ng mag-isa. Para matustusan ang kanyang matrikula at pang-araw-araw na gastusin. Umasa siya sa ipon ng kanyang ina at sa tulong ng ilang miyembro ng komunidad. Bagamat unti-unti siyang nakarecover, nananatili ang matinding epekto ng trahedya sa kanyang buhay, lalo na ang mga sugat at emosyonal na pinsalang iniwan ng insidente, kabilang ang permanenteng pagwala ng paningin sa kanyang kanang mata. Sa kabila nito, nagpatuloy si Lee sa kanyang pag-aaral at matagumpay itong natapos. Sa puntong ito nagtatapos ang kaso, isang trahedyang nagsimula sa komplikadong relasyon ngunit nauwi sa pagkawala ng maraming buhay at malalim na sugat para sa mga naiwan. Ano ang inyong opinyon tungkol sa kasong ito? Ibahagi sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na video.